I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron akong upload videos updates sa inyo. Bahala na po kayo magkomento. Para sa akin, itong video na ito, itong content ko na ito, good move yan para sa bansang Pilipinas. Bakit? Ito, alam nyo naman yung plug na yan, kung ano yan. Sabi dito mga kababayan, ng News 5, today is October 3, 2025, Philippines e-visa sa China. Muling bubuksan ng Department of Foreign Affairs, which is ang DFA, ang e-visa application para sa mga Chinese at foreign nationals sa mainland China at sa Special Administrative Regions SRA nito. Maganda po yan. Diba? Inilunsad ng DFA ang e-visa operation ngayong araw, November 1, at ipapatupad na simula sa Lunes, November 3. Sa ilalim nito, pwedeng mag-apply ang kahit sino sa China. Pero single entry at 14 days visa lang ang ibibigay na magagamit lang sa NAIA at Mactan, Cebu International Airport. Agay. Diba? E-visa application bubuksan ng Pilipinas sa China ngayong araw. Diba? Alam niyo maganda to kasi bakit kanyo? Mas maganda to para nang sa ganun. Yung mga may balak na pupunta sa Pilipinas. Diba? Ay dadaan sila talaga sa masusing pagsusuri. Kung sila po ay talagang totoong Chinese, baka nagpapakunwari lang. Yun ang pinaka-the best para ma-identify itong mga tao na ito na sila po ay isang Chinese. Sa pamamagitan ng pag-apply nila ng e-visa application bubuksan ng Pilipinas sa China ngayong araw. Di ba? Kahapon po 'yan nung November 1. You see, mga best? So, maganda ito kasi alam po natin sa panahon natin ngayon, 'di ba? Ang dami pong mga Chinese na nandirito, mga kababayan, ay parang illegal immigrant sila eh. Iba na expired yung mga passport nila, hindi na umuwi. Di ba? Actually guys, ang daming nahuli at ang daming na-deport, mga kababayan. Kasi illegal sila pumupunta rito, mga bes. Lalo na po sa panahon ni Digong, talagang talamak. Ang gawaing hindi maganda. Itong mga ito, mga kababayan, alam po natin yan sa pamamagitan ng Pogo. Yan po, inalaw ni Digong yan na makapag-operate sila dito. Kaya, talaga namang sinugod tayo talaga dito ng mga Chinese, mga bes. Alam po naman natin ang Pogo, kung ano po ang laman yan, kung ano mang klaseng tao nandoon. Grabe. Iba't ibang klaseng kasamaan na nandoon. Mabuti kamo, dumating si Pangulong Marcos Jr. Napansin niya at nakita niya. Diba? Yun. Kaya yung naging batas na yung guys, anti-Pogo Act. Banned forever yun. Hindi na makapag-operate. Sinigurado na ni Pangulong Marcos Jr. Kitang-kita nyo naman ang nangyayari sa bansa natin. Talagang pinugaran tayo ng Chihuahua, mga bes. Kaya nga nakulong si Go si Alice Go. Nagpipretend siya ng isang siyang Chinese. Nagpipretend siya na isa siyang Pilipino. But at the end of the day, nalaman pala yung totoong pagkatao niya na isa pala siyang pure Chinese. Walang dugong Pilipino. Biro nyo yun. So, mahalaga itong e-visa na ito. At isang magandang move ito ng pamahalaan. Dahil dito mo makikita kung talaga sila po ay totoong tourist lang pumunta ng Pilipinas para bumisita, 'di ba? At makikita nyo dito ang mga pangalan nila na sila po ay talagang totoong Chinese. Marami po tayo napanood sa social media, sa manahuli ng mga NBI, PDEA. Ang mga Chinese illegal dito nagtatrabaho. Wala silang sapat na mga
na mga papel. Biro nyo yun. Kaya yung iba nga pinadeport eh. Tapos yung iba nga, tulad ni Alice Go, kumuha ng fake birth certificate. Ang sabi niya Pilipino, yung pala hindi. You see? Ito maganda ito. So, alam niyo naman dito, ayan inilusan ng DFA ang e-visa operation ngayong araw, November 1. At ipatutupad na sa simula Lunes, November 3. Ayan sa ilalim nito, pwedeng mag-apply ang kahit sino sa China. Pero single entry at 14 days visa lang ang ibibigay na magagamit lang sa NAIA at Mactan, Cebu at international. Ayan malinaw na malinaw 14 days visa lang. Hindi pang matagalan. Ay, maganda nga ito, sabi ko sa inyo guys. Magandang hakbangin ito. Kasi, sabi ko nga, itong mga Chinese, mga besa, well, I'm not saying all Chinese are bad, but siyempre, some are, no, di ba? Kasi yan naman din, may mga ibang ugali nila, may okay naman, no? Ang problema lang kasi dito, itong pinuno nila, hindi talaga maganda. Dapat nga palitan na nila yan eh. Oo. Hindi magandang pamamalakad. Parang sakim baga. Di ba hindi naman ganyan dati? Yung mga nakaraang pangulo ng China. Di ba mga bes? Hindi naman ganun. What? Ang ibig ko sabihin, maganda ito kasi yung iba kasi ginagawa nilang palengke. Ang Manila. Ginagawa nilang palengke. Basta makarating lang sila dito, makaapak na sila, hindi na sila uuwi. Gusto nila pang matagalan nila na lang dito sila. Kaya 14 days, maganda yan. Yung iba naman mga Chinese natin dyan sa Chinatown, yan ay dekada na nandyan, mga Filipino citizen na mga yan eh. Tapos ngayon, sabi ng mga DDS, kung galit sa China, bakit daw bubuksan ng Pilipinas sa China ngayong buwan na itong e-visa. Bakit? Sino ba kasing sinabi na galit ang Pilipino sa lahat sa buong China? Wala naman tayong ganun eh. Ang kinainisan lang natin, yung ginagawa nila dito sa ginagawa nila dito sa West Philippines na hinaharas itong mga PCG natin. Hindi naman tayo galit sa buong mga Chinese people. Kasi maraming Chinese dito na nagnegosyo na legal. Pero karamihan din ng iba, illegal. Walang mga papel. Kaya nga kumukuha sila ng mga fake birth certificate para dito na sila maglalagi-lagi na eh. Pero alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ako naman, sa mga Chinese naman, hindi naman ako sa kanila, kung magagalit. Ang akin lang nainis ako doon sa pinaka-leader nila, sa totoo lang, hindi magaling. Masyadong gahaman din eh. Hindi nyo ba nakikita guys? Mayroon ako nabasa. Itong mga Chinese na ito, kawawa din pala yung mga ibang mga kapwa nilang Chinese. Marami ding mahihirap mga kababayan marami din. Kawawa din yung iba. Wala silang ibang trabaho din. Kaya, minsan nakikita ko, napapanood, bakit nga ba maraming Chinese dito sa atin na illegal aliens na nagtatrabaho dito? Bakit? Di ba kilalang-kilala yung bansa nila, maganda yung takbo ng ekonomiya nila. So, ibig sabihin, maraming trabaho doon na makukuha. Bakit dito pa sila pumupunta sa Pilipinas? Gumagawa sila ng illegal na gawain, tulad sa Pogo. Dahil ba, malaya sila dito? Hindi mahigpit yung pinuno nila? Hindi mahigpit ang Pilipinas? Pero malas lang nila kasi hindi sila sumunod sa kung ano ang saligang batas rules of law ng Pilipinas. Kailangan, kung gusto mo dito mag-steady, dapat legal yung dokumento mo. Legal ka. Di ba pag minsan yung ibang foreigners na nandito, alam nila malapit na mag-expire yung kanilang visa, nagre-renew mga yan Ang ginagawa nila, umuwi na lang. Tapos babalik na naman sila dito. Di ba? Yun dapat, kung gusto nila dito. Kanya lang hindi
Ala, gusto na talaga nila dito tumira mga bes. O, hanggang nahuhuli sila ng mga NBI. Ayun, pinapadeport sila kaya. Alam nyo yan, mga kababayan, ang daming Chinese na pinadeport. Kasi walang dokumento, illegal eh. O, kaya minsan nagtataka ka bakit doon sa bansa nila? Hindi sila makahanap ng trabaho, bakit dito? Anyari? O, di ba? Number 1 yung bansa nila eh. O, mayaman yung bansa nila, bakit ang iba tumatakas? O, naghanap buhay pa rito. O, you see? Kaya, ibig sabihin, kawawa din naman talaga rin sila, mga kababayan, kasi gawa nga nung pinuno nila. Doon ako galit sa mga pinuno nila. Kung magaling sana mamuno itong pinuno nila, hindi gahaman, mga kababayan, di sana itong mga tao nila, itong mga ibang Chinese, hindi naglalagalag sa iba't ibang dako ng mundo Oo. Ang problema kasi yung pinuno nila, hindi matigas yung puso. Hindi marunong sumunod kung ano po ang nakasaad sa batas, yung pagkapanalo natin sa UNCLOS. Yun ang kinainisan ko. Hindi ako nainis sa mga buong Chinese na tao. Kasi marami din naman sa kanila ng mga inosente yan yung mga ano lang, yung mga komunistang parte yan. Yan, yung pinuno nila. Hindi marunong makisama. Doon ako galit kasi nga gawa nga ng pangharas ng Chinese vessel. Kasi kung walang order yung pinuno, hindi naman siguro mangharas yung mga sundalo nila dyan. Pero order sa taas, natural. Kaya ginagawa nila yun. Yun ang doon ako nainis Correct. Guys ito, magkaiba tayo ng ewan ko lang sa inyo di ba? Tulad na lang sa atin, marami namang Pilipinong masamang pag-uugali, tulad ng mga DDS, yun, masamang ugali mo, mga toxic yan maraming Pilipino din na na mabubuting loob, mga mabait, masipag, maunawain, matulungin. Ito mga DDS, gumawa ka na ng kabutihan, mali pa. Yun ang ibig kong sabihin. Correct me if I'm wrong guys kung mali ako. Ayan. Kaya, para hindi na tayo napupugaran ng mga masasamang nilalang, mga bes. Pero maraming mga Chinese, mga kababayan, legal na pumapasok dito. Kompleto mga papilis nila, sa totoo lang. Kaya nga iba, nakakapag-stay din dito. Lalo na sa Chinatown. Naku, dekada na po ng mga yan. Ay mga tao dyan, nagbe-business sila. Alam nyo sa totoo lang, mayroon akong napanood. Mas gusto talaga nila dito. Mas gusto nila dito mga bes kasi maganda doon ang kalakaran ng yung ibig sabihin yung maganda yung buhay dito sa Pilipinas, yung hindi tulad daw sa kanila basta mayroon siya sinabi, mahirap na magsalita pero ang gusto nila dito is mababait yung mga Pilipino. Maganda yung pamamalakad, hindi masyadong stricto, pero pagdating sa patakaran ng mga foreign rules, natural mga bes, mahigpit ang Pilipinas. Pero kung kumpleto naman ang dokumento nila, hindi naman sila hindi naman sila sisitahin, di ba? Yung iba nga nagninegosyo dito, gustong-gusto nila dito tumira kasi maaliwalas daw dito, magandang pamumuhay dito, hindi tulad daw sa kanila. Ewan ko. Basta yun po ang napanood ko doon sa isang Chinese na nag-TikTok. So anyway, mga kababayan, ano po ang kapalagay nyo dito? Okay ba ang move ng bansa natin? Natural. Para sa akin, okay. Kung ano po ang maganda, doon po dapat tayo kasi hindi naman nila ipapatupad yan kung hindi maganda. Diba? Lalo na po si PBBM. So yun mga beswa, yan po ang pinaka-latest update. See you again na may next upload. Bye bye bye. Babush. God bless Philippines. Tingnan nyo yung mga nagko-comment. Mga DDS. Yan. Hindi naman sa welcome Pugo uli. Ban na nga. Ang kulit naman itong taong ito. Ban na, hindi na sila makapag-operate dito ng Pugo. Ikaw naman, Kaya nga maganda yung hakbang ng DFA, yung sa Ibiza na yan para ma-identify yung buong pagkatao nila.
through their visa. Oh, 'di ba? Mapipilitan talaga sila makukuha kasi hindi sila makakapasok pag walang ganyan. Oh, 'di ba? Malaking maitulong 'yan para iwas sa mga taong pumapasok dito na ginagawang palengke ang Pilipinas without a visa or a visa. Oh, correct me if I'm wrong, guys, ha. Ayan, ano yan nangyari? Akala ko no to China. Ay, basta DDS makitid ang utak, hindi naintindihan. Oh, after all, buha, ayan ang utak ng mga DDS. Ayan, mapuro lang mga utak. Ito, laban bawi. Sino bang sinabing laban bawi? Kayo lang ang gumagawa ng istorya. Ayan. Once they enter the Philippines after 4 days, what are the safeguards in place to monitor them? Kasi nga, 'di ba, after 14 days, anong gagawin nila? Alangan mag-stay pa rin sila dito. Hindi na di uuwi na sila. Yun nga ang tagal ng visa nila eh. Yung mga anti-China. Filipinos are not anti-China. Siyempre matagal na nating mga kaibigan ang mga yan. 'di ba? At nag-i-export lang din tayo kumbaga nag-i-import din tayo sa kanila. Nag-i-export din sila dito. Dekada na po, there's no anti-China. Ang problema, sabi ko, itong pinuno nila gahaman kasi, hindi marunong makisama. Alam niyo bakit tayo nagagalit, mga kababayan? Nagagalit tayo kasi dahil itong pinuno nila hindi marunong magkilala doon sa napagkasunduan or yung kapag kapanalo natin sa UNCLOS, sa international, na US Philippines Ayungin Shoal, ay teritoryo po ng Pilipinas yun. Sakop ng teritoryo natin. Economic zone. Kaya po tayo nagagalit. Hindi po tayo nagagalit sa mga buong Chinese people. Chinese people are not naman hindi naman sila masasamang tao. Mayroon din. Mayroong masama, mayroong mabubuti. Ikumpara naman din ninyo sa atin, tulad ngayon, may mga ibang Pilipino na hindi magandang pag-uugali. Di ba yung mga DDS, tulad yan, pero mostly Filipino are very kind. Di ba? Mababait, matulungin, masipag. Yan lang yung mga DDS lang, masama ang pag-uugali. Parang China rin, gano'n, di ba? Lalo na yung pinuno nila. Nainis ako dun sa pinuno nila talaga. Kasi kung walang order yan, hindi mga haras ang mga Chinese vessel dyan. Kung magaling sana siya, sabihin niya sana doon sa mga Chinese vessel, wag na kayong lumapit dyan kasi pag-aari ng Pilipinas yan para makaiwas tayo sa gulo. Di ba? Dapat gano'n ang sasabihin niya. Kung talagang kinikilala niya yung 2016 UNCLOS na ang Pilipinas ang nanalo. Kaso lang hindi Kaya doon tayo nagagalit, mga kababayan. Maling-mali din itong mga DDS na ito kawawa naman, nagsilayasan. Kasi mga investor, yan, utak DDS yan. Walang alam yan ayan, di ba? Hindi, bantay sa lakay na nga po kung panahon ni Digong, yes, nakakaisa sila talaga. Talagang matindi. Pero sa ngayon, di na. Mas maganda naman yung hakbangin ng DFA. Gusto ko yun. Para at least hindi na sila magtagal dito sa mga 14 days na visa, di go. Balik to your country. Parang ganun, di ba? Ganun talaga di ba? Ito, mga DDS yan, ayan, mga DDS yan, yan. Yan ang mga utak nilang puro mapurol. Di ba? See? See? Bagsak daw, biro mo yun, kapwa mo Pilipino. Ganyan lang lagi mong sinasabi. Ito mga kababayan, ito yung mga troll farms. Troll farms ni Impacta. Nagkakalat sila di ba? So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? So yun mga beswa, ano po ang sa tingin nyo? Ako, palagay ko okay yan.
Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.